Yo, what up sa inyo dyan? Pag-usapan po natin ito ha. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, nagkaharap po itong si Marcoleta at si Tariela na sinasabi nga po, hindi lamang po ito guys, no? Basta bangayan na may kaugnayan sa issue ng West Philippine Sea. Konektado din po ito sa usapin po ng politika ng ating bansa, especially sa padating po ngayon na eleksyon. Kaya antabayanan nyo po ito. Mahalaga po itong pag-uusapan po natin sa video po na ito. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. Tara, let's go! So yun na nga mga tol, pag-usapan po natin ang lahat dahil dito po sa video po na ito kamakailan lamang, no? Para doon sa mga hindi pa nakakapanood, no? Baka sabihin ng iba, alam na nila, hindi po para sa inyo to. Okay? Panoorin po ninyo yung harapan po na ito, itong Sagip Representative Rodante Marcoleta at si PCG spokesperson J. Tariela, spokesperson po ng ating Philippine Coast Guard. Para doon po ito sa marami pong di yata nakakaalam, no, may declaration po kasi si Marcoleta na ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lang daw po natin. Okay, so maganda aware po kayo diyan, no. Para po 'yan sa mga nalilinya po dito. Iisa lang po yata sila ng mga ideolohiya, no? Itong mga kampi nito ni Marcoleta sa politika na nagsusulong na ang West Philippine Sea po ay isa lamang gawa-gawang bagay. Pinag-usapan na po natin to before ano lang po kayo, scroll lang kayo dyan, panoodin ninyo yung dati po natin video. Pinag-usapan po natin yan na under ng international law, alinsunod sa batas ng international law, pasok po sa pinag-uusapan po natin ng pagkakaroon ng West Philippine Sea sa loob ng ating EEZ o yung tinatawag po natin na exclusive economic zone ng ating bansa po. Ito po ay hindi katang-isip, hindi po to gawa-gawa. Pilit pa rin kasi pinaglalaban po ito before, no? Ang alam ko pilit itong pinaglaban maging sa nakaraan at ngayon dito po sa harapan po nitong dalawa ni Marcoleta, no? Kataon nagharap sa Kamara ang nagbabangayang sina Congressman Rodante Marcoleta at PCG spokesperson J. Tariela. Sinisisi ni Marcoleta si Tariela sa pambabash sa kanya dahil pa rin ito sa issue sa pangalang West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ako'y binabas po ng hindi naman po masyadong marami dahil nga po dun sa pagkakasabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Ito ang bungad ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa fake news at ang kanyang mga patutsada nakadirekta kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Nag-ugat ito sa sagutan ng dalawa sa social media tungkol sa pangalang West Philippine Sea. I was called a traitor at yung statement ko raw is a disservice to the nation. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. Let's put it on record. I did not use the word traitor. I stand by the statement of the President. I did not mention you said it. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos. February 4 sa isa ring House hearing tungkol sa fake news, unang sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea dahil hindi ito kinikilala ng international community. Pero iba raw ang naging interpretasyon dito ni Tariela at maging ng mga netizen. Dito na siningil ni Marcoleta si Tariela. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor.
That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? Pero giit ni Tariela, hindi niya obligasyong ipagtanggol si Marcoleta sa mga bumabatikos sa kanya online. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public office. Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang. Sa huli, nanindigan si Marcoleta na dapat itama ang pananaw ng mga Pilipino sa pangalang West Philippine Sea. Dapat nating i-educate ang ating mga kababayan. Yun ang pinagmulan nun. So it is not disservice. I do not deserve to be called a traitor just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw, mainformahan natin ng tao na sa ngayon, hindi pa talaga naitatala officially yung West Philippine Sea. Bago ang pagdinig, iginiit ni Tariela na ang di natin pagkilala sa pangalang West Philippine Sea ay pambabaliwala sa hirap ng PCG sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Alright, yan po yung dapat na ating malaman sa pagbabangayan daw po nito, no? Ako naniniwala, hindi naman to bangayan. Yung bangayan para po ito sa mga nagpapapansin lamang, especially ngayong papalapit na eleksyon, no? Hindi naman to bangayan, no? Talagang parang tila gusto lamang to ni Marcoleta na mapansin ngayong eleksyon, eh, no? Tila lang naman, no? Hindi naman tayo sure. Hindi naman natin alam kung ano yung plano niya, laman ng puso at isip niya. Pero parang gano'n ang lalabas po, no? Pagka ganyang kung anong pinagsasabi niya at kung sino-sino pa ang nadadamay, katulad po ni PCG spokesperson J. Tariela, no? Napakababaw ng ano nito, diskusyon nito. Mukhang professional naman po itong tao po na ito. At least as far sa nakikita ko po dito sa kanyang pagkatao sa mga balita, mukhang hindi naman siya nakikisawsaw sa politika. Kaya nga ayaw ka rin niyang ipagtanggol, di ba? Ang sakit niyan, no? Harapan kang sinabihan na bakit kita ipagtatanggol, tinawag mo nga akong GAGO, tinawag mo akong mangmang, di ba? Wala naman siyang sinasabing against sa'yo. Pinanood ko po yung ano nito, yung mahabang version nitong sagutan po nitong dalawa. Very general po yung post na sinabi po ni J. Tariela sa pagkakaalam ko, walang minention na pangalan man lamang ni Marcoleta. May nabanggit lang doon na patungkol sa mga nagsasabi na walang WPS. Kaya nga parang sa paghaharap po nila, nagtataka po itong si J. Tariela, bakit kasi ganyan ang reaksyon ni Marcoleta? Masyado yatang tinatamaan sa word na traitor, no? Kung ang sinasabi mo ay sundin na lamang natin na na China siyan, no? Magmumukha ka talagang traitor, tanggapin mo yan. Magmumukha kang pro-China na gusto mo dahil hindi pa nakarehistro, gusto mong impormahan. Parang hindi pa sinasabi kasi niya na hanggang ngayon naman China Sea pa rin ang tawag dyan, no? Sa mapa. Parang tila gusto mo kainin namin, tanggapin namin ng walang EEZ na tinatawag, no? For me, sa akin, no, personally, kinikilala ko as West Philippine Sea is yung EEZ natin, no? Yung tinatawag na exclusive economic zone ng ating bansa, which is sa pagkaunawa ko ay yung kung saan pwede pong mangisda yung ating mga kababayan. Lahat po ng claimant dyan, kasama na po ang ibang mga bansa na nagkiklaim dyan, katulad ng Vietnam po yata, alam ko kasama dyan. Lahat po yan may mga EEZ including China. Ilang nautical mile po yata yun, no? Binigyan po ang lahat, karapatan po yan ng bawat bansa. Ito pong pagdodomina ng China, iba pong usapan yan. Ang laki po ng kanilang sinakop, ang laki ng kanilang inaangkin, sila ang gustong magdomina. Especially daanan po yan ng maraming pandaigdigang kalakal.
Kaya ayan pong problema sa China na hindi makuha yata po nito ni Marcoleta. Gustong kainin natin, tanggapin nating China Sea pa yan, no? Ibang usapan yung EEZ, Marcoleta. Talagang magmumukha kang traitor, magmumukha kang pro-China kung sabihin mo na ganoon. Huwag mong gamutin, hilutin yung sinabi mo na gawa-gawa lang ng mga Pilipino, ng ating gobyerno, yung salitang WPS o West Philippine Sea. Lahat naman yan, pati China Sea, gawa-gawa lang din yan ng mga tao. Kung sasakyan lang natin yung lohika mo, di ba? Ang tanong lang, ano yung mas dapat pakinggan? Lahat naman gawa-gawa lang ng tao eh, di ba? Yung damit mo nga, gawa-gawa lang ng tao yan eh. Bakit suot mo? So, ang punto dito, ano yung dapat isuot natin? At ako po'y naniniwala, dapat natin pakinggan na meron po tayong EEZ, meron pong WPS. Hindi tayo dapat buntutan yung mga kababayan po natin na dati pa namang nangingisda sa lugar nila. Lahat ng nakalinya dito po, kung saan man partido po o kung ano man po yan, sumusuporta kay Marcoleta, pag sama-samahin na po ninyo, lalo na sa parating na eleksyon, kung ganyan ang pananaw po na walang West Philippine Sea talaga, tablado po yan. Yan po ay sisira sa ating bansa. Masasakop po tayo ng Chinese Communist Party pagka ganyan, no? Kayo na po bahalang umusga dyan. Siguro iba-iba po tayo ng opinion, pero comment down below kung anong masasabi mo. Pag-usapan natin sa comment section yan. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.